Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po ay ang unang araw ng vlog ko ngayong September 2023. So marami pong nag-aabang about sa machine operator found in Hungary. Kung kayo po ay interesado, wag po kayong mag-skip ng kahit na ano po sa aking vlog. At syempre, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe, like, and share po. At pakishare na rin po sa mga kakilala nyo, sa mga kaibigan nyo, kapitbahay nyo, kapatid nyo, na gusto po or may experience po na maging machine operator po sa Pilipinas kasi kailangan po nila sa Hungary. So kung kayo man po ay interesado, wag po kayo mag-i-skip ng kahit na ano at ibibigay ko po yung buong detalye, legit agency at kung magkano po ang sahod. At syempre ang address po ilalagay ko po dito sa aking vlog. So wag na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Kuha na po kayo ng papel or ballpen or lapis para po isulat yung pinaka-details. Kung ano man po yung mga katanungan nyo, maaari po kayong pumunta mismo sa agency na babanggitin ko. So, ang qualification po na hinahanap nila ay 1 year experience po bilang isang machine operator, babae or lalaki. No minimum educational attainment. Must have experience in manufacturing company. Wala po itong placement fee. Pero syempre, wala po siyang placement fee, meron po tayong processing fee. So, kayo na pong bahala ang magtanong or punta mismo sa agency para yung mga katanungan po ninyo kung ano pong age limit nila. Kasi hindi ko po alam, syempre po, ang pinaka-age limit na pwede nating masabi is 18 pataas. Pero hindi ko po alam yung pinaka-limit po talaga, so maaari po kayong pumunta dito sa agency na to. So yung agency po natin na talakay ko ay ang Life Links International Resources Inc. So, ito po, ang address po nila is 8th floor, 7458, First Maritime Place, Bagtikan Street, San Antonio Village, Makati City. So, marami po kasi yung mga nag-a-apply pero nagko-quit. So, kung better po na kapag po talaga kayong interesado na mag-apply, kailangan po ipagpatuloy po ninyo. Hindi po tayo mag-a-apply tapos kinabukasan makakaalis na po tayo. So, wala pong ganun. So, kailangan po ay talagang maghihintay po kayo kung ilang buwan ang proseso po nila. So, ang sahod po dito is euro 555 euro po. So, hindi ko lang po alam ang palitan ngayon ng euro. So, kayo na po mag-convert or mag-google po kung magkano ngayon ang palitan. Pero syempre, depende po yan kung kailan po ang alis ninyo. So, pwede po itong tumaas, pwedeng bumaba. So, ayan po, pwede po yung tumaas at pwedeng bumaba. Kung kayo po ay interesado, kailangan nyo po itong pagpatuloy. Kasi, syempre, kahit papano may gagastusin po tayo dito at hindi po ito libre. Kung no placement fee po ito, kahit papano meron po kayong gagastusin at kailangan may panggastos po kayo. So, ang ina-advise ko lang po na wag po kayo basta-bastang mag-resign hanggat wala pa po kayong plane ticket or yung paglipad na alis na po kayo sa Pilipinas. Kasi marami pong nagre-resign porket nakapag-apply ay akala nila 1 month lang, 2 weeks lang, 3 weeks lang ay makakaalis na sila. So, hindi po ito Pilipinas or province. Bansang Hungary po ito. So, hindi po ganun kadaling mag-process ng papel. So, lalo't agency po. So, pwede po kayong magtanong sa agency regarding po sa mga kung ano po yung mga pwede nyo tanungin. So, ito po ay konting information lamang po na pwede pong makatulong sa inyo. So, sana po ay naisulat po ninyo yung pinaka-address at pangalan po ng agency pero ilalagay ko po sa video. So, yun po. Marami kasing nagtatanong sa akin kung ano daw ang agency. So, kadalasan kasi or bawat vlog ko po ay nilalagay ko na po yung agency. Hindi po kasi nila makita yung description box. Nilalagay ko na po sa video para po makita ninyo at masulat po ninyo ng maayos yung pinaka-spelling. Kayo na po ang kusang maghahanap mismo ng address na nilagay ko po sa description or dito sa video. Kayo na po kasi yung mag-a-apply, hindi po ako. So marami po kasing
nagko-comment sa akin kung ano po yung agency, ano daw po yung address. So, kayo na po yung bahalang pumunta doon. At syempre, kahit papano, kung pupunta po kayo doon at para mag-apply, siguraduhin nyo po na meron kayo experience kahit na 1 taon. Ngayon, kung 6 months po, at least may experience, pwede nyo pong kausapin yung mismong agency. So, hindi naman po lahat ng agency stricto, no, pagdating po dito. So, meron naman pong agency na kahit 6 months lang, basta may experience, kinukuha naman po nila. At meron naman din pong agency na talagang 1 year experience po ang hinahanap nila. So, ito po ay hindi ko po alam. Pero nisi-research ko po sa inyo at ito po ay legit agency. So, sana po ay nakatulong po sa inyo ito. Kahit papano, masasabi ko na okay po ito kasi no minimum educational attainment. So, hindi po sila namimili. Kadalasan po kasi pag bandang Europe, ang ginagawa po nila ay kailangan 4 years graduate po kayo ng any course. Pero ngayon po kasi hindi po nila hinahanap yun. So, magandang simula po ito sa Pilipinas. Kung kayo po ay interesado mag-apply na po kayo, at syempre, kung may tiyaga, may nilaga po. So, pasensya na po yung ating video ay magalaw or yung boses ko po medyo late or na-advance. So, mainam po na gumamit po kayo ng mga headphone, earphone, or laksan nyo po yung volume. Kasi may time din po na nawawala rin po yung aking boses or humihina. So, hindi ko po alam yung wifi po dito sa Hong Kong. So, currently, nasa Hong Kong po ako. Sana po ay nakatulong po ako sa inyo. At yung mga katanungan po na paulit-ulit, hina-heart ko na lang po iyon kasi paulit-ulit na lang din po. Alata pong hindi po tinatapos yung vlog ko or video ko na tinatanong po kung ano po yung agency. So, tulad po ngayon, binabanggit ko na po dito at nilalagay ko na po sa video. So, yun po yung mga nag-i-skip na information na hindi nila nalalaman kasi nag-i-skip sila. So, yun po. So, para po makatulong din po ako sa inyo at kaya ako po ina-advise na wag po muna kayong mag-resign kasi bawat pag-apply nyo po ay meron po kayong ginagastos. Unang-una po dyan ang inyong pamasahe. Kung ano man po yan, mga NBI, pang passport, pangkuha nyo ng passport kung wala pa po kayong passport. So, hindi po sagutin ng agency po yon, kayo po mismo ang kukuha ng mga passport ninyo ng mga NBI, papeles, or mga NSO, or ano po, kayo po sasagot nun. Kasi marami po kasi nagre-resign na akala nila, sagot po ng agency, so hindi po yun. Ang sagot lang po ng agency, papaalis sa inyo, pagpaprocess po ng papel ninyo. So, meron time na pati medical ay kayo po ang gagastos. So, depende po yan sa agency. So, kailangan po talaga ay may pera po kayong panggastos, panlabas in case emergency. Lalo na po't nag-a-apply kayo sa abroad. So, wala pong nag-a-apply sa abroad na libre. Ultimo, kahit mga domestic helper papuntang Saudi Arabia, Malaysia, ay may ginagasto sila pamasahe, mga pampassport. Pero yung iba kasi, nagpapapassport mismo sa agency. Pero hindi naman lahat. So, kahit papano, may nagagastos pa rin sila. So, kailangan po, paglalabas po kayo ng bansa, meron po kayong pera na panggastos. So, yun po. At kung kayo po ay gusto nyo mag-abroad pero wala po kayong pera, the next month, sa susunod na taon, marami pong mga open na trabaho na po pwede po sa inyo. Kahit po paano pag-ipunan po ninyo para makapag-apply po kayo sa abroad. Kasi alam ko po yung hirap dyan sa Pilipinas na sobrang liit lang po talaga ng sahod. Kung malaki man, di talaga siya sapat kasi mahal na rin po talaga ang bilihin sa Pilipinas. So, why not try to apply abroad po para po matry ninyo habang pwede pa, habang bata pa. Kasi pagka nagkaedad na po tayo at may limit age, once po na hindi na po kayo pa pwedeng umalis at first time po kayo, sayang ang opportunity po. Yun po. So, ito pong vlog ko nito, hindi po isang bansa lang, marami pa pong bansa at hindi lang po isang trabaho lang, marami pa pong trabaho na iba't iba. Pwede babae, lalaki, any gender po, kahit ano man po kayo na po pwede man po ay iba-vlog ko po dito. So, hindi po ako nagdadamot sa mga agency. So, wala naman po nagbablog na hindi pa sasabihin yung legit agency kung anong pangalan o saan ang address. Kayo na lang po mismo ang pupunta doon at magre-research kung saan at magtatanong. Pwede nyo pa research yung mga FB page nila kung meron man. So, may mga agency naman po na legit FB. Pero
Siyempre, wag po kayong magpapascam kasi ang alam natin pag legit, wala pong sinisingil mismo sa chat. Wala pong sinasend sa Cebuana, Palawan, or Western Union. Mismo magbibigay sila ng referral at doon po kayo magbabayad kung saan man po sila nagbigay ng referral, tulad ng mga medical o etc. Pero wala pong send padala. So, marami rin pong legit at marami din pong scammer or manloloko. So, iwas po tayo doon. Kung matalino man tayo, kailangan po nating mag-research muna bago tayo magbitaw ng pera. So, meron po talagang, kadalasan meron talaga nagpa-process na sobrang tagal. Hindi po porket nag-apply tayo, 10 tayo, sabay-sabay tayong makakaalis. Hindi po porket sabay-sabay tayong na-interview, nakapasa, sabay-sabay din po tayo makakaalis. So, depende po yan sa magiging employer nyo at depende rin po iyan. Siyempre, depende po iyan sa pagpaprocess po ng papel ninyo. Merong nauuna sa inyong 10 na napili or akala nyo sabay-sabay. So, hindi po sabay-sabay ang alis. Pero meron naman po na nagkakasabay talaga pero hindi 10, hindi sila as in. So, wag po tayo mag-expect ng kahit na dahil talaga pag sa abroad, mas mahirap ang trabaho. Kailangan po itiis hanggat maaari tapusin po ang kontrata at mag-ipon kasi hindi oras-oras or every time na aalis po kayo at magbe-break contract kayo ay makakaalis kayo. So, pinaka-requirements po ng mga ex-abroad kung natapos nila yung previous na pinuntahan nila kung saan man bansa iyon. So, medyo naghihigpit na rin po yung iba ngayon. Kailangan din kasi nila good record hanggat maaari. So, yun po yung ina-advance ko sa inyo na hanggat maaari kahit mahirap ay tapusin po ninyo yung inyong mga kontrata. So, yun lamang po at kung kayo man po ay bago pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and share po. Pakishare po sa mga kakilala ninyo sa mga FB page nyo po na sana po ay nakatulong ako sa inyo. Regarding po sa mga ibang katanungan, pwede nyo po itong sadyain. So, sana po ay hindi po kayo nag-skip para po wala na pong katanungan kung anong agency, anong address po. At anong hiring po natin. Kasi kadalasan yun Minsan nakikita na sa title, tinatanong pa or minsan naman, tinatanong kung magkano yung sahod. So, yun. So, kaya hindi ko naman po na-convert siya kasi kayo na lang po mag-convert. So, depende po kasi sa palitan niya. Di siya araw-araw o oras-oras ay pare-pareho ang convert ng pera to Philippine peso. Depende po sa inyo po gusto. Pero dito pa sa Hungary, euro po ang sahod. So, ngayon po ay depende po yan sa palitan tumataas or bumababa. Maraming salamat po. So, susunod po natin ulit na hiring ay bound in Hungary ulit. So, sana po ay tawag neto, sana po ay i-watch nyo po ulit yung aking vlog. Baka po isa ka na sa pwedeng mag-apply or makapunta sa bansang Hungary. So, yun lamang po at maraming salamat.